Kumpirmado na mga banateros mga kabiyaya at eto Marcos Jr. nahuhospital or nagiging critical ang kanyang kondisyon dahil sa sobra-sobrang pagdudroga. Nako po, ito yung matinding revelasyon ngayon, no, na sinabi ng isa sa mga malapit kay Marcos Jr. At ito ay talagang masatawag natin na hindi fake news dahil sinabi mismo ito ng kanyang ate na itong si Marcos Jr. ay panay ang pagpapahospital dahil nasosobrahan na siya sa pagdodroga. Nako po, totoo ba to o hindi? So ipapakita natin mamaya sa inyo ang ebidensya, ha, mga banateros. So yun mo mga banateros, mga biyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At ngayon ay pag-usapan ulit ho natin etong lumalalang karamdaman ni President Bongbong Marcos, the best president ever. No, the best president ever. Kamakailan lang at kahapon yung upload ho natin, sinasabi ni Senator Amy Marcos na itong si Marcos Jr. ay labas-masok na sa ospital, in and out. So ibig sabihin kapag ganun na labas-masok ka sa ospital ay may tuturing talaga na critical yung kondisyon mo, 'di ba? Talagang sobrang delikado na ng buhay mo pag ganyan. Ay syempre, ikaw ba naman labas-masok na sa ospital? So, bakit nga ba, ang tanong dito, bakit nga ba labas-masok? Bakit ayaw na lang mag-stay ni Marcos Jr. doon sa loob ng ospital para tuloy-tuloy yung kanyang paggagaling? Syempre, hindi nila kayang gawin yan kasi hahanapin ng taong bayan netong si Marcos Jr. kung nasa na. Lalo't kapag nilalabas ni Senator Amy Marcos na itong kapatid niya ay palaging na hospital. Kagaya nga lang yan, di ba? Nakita naman natin na magkasama si John Vic Remulla at saka si Marcos Jr. At ito pa nga sila, DPWH Secretary Vince Dizon, magkakasama sila. Ay hindi lang ho natin alam kung yung video na yon ay ngayon ba or talagang live ba talaga. O hindi natin alam kung ni-record ba or hindi natin alam kung scripted na ni-record na at hindi natin alam kung talagang totoo. So, ang pinakaano ho natin dito sa isyung to, bakit ayaw pa rin ilabas ng palasyo at bakit ayaw pa rin kumpirmahin ng palasyo na kung kamusta na nga ba talaga yung karamdaman ni Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? So at ito pa yung isang kaabang-amang, yung inutusan si Bongbong Marcos ng Supreme Court na magpa-hair follicle test. Hanggang ngayon mukhang hindi ata gagawin. Mukhang dinedma lang ng palasyo ang kautusan ng kataas-tahasang hukuman. Ang pangit ho nun, mga banateros, mga kabiyaya, na tawag dito na susuwayin mo ang utos ng Korte Suprema, 'di ba? At dahil nga diyan talagang mas lalong tumitindi ho ang isip ng mga netizen na talagang adik etong si Bongbong Marcos kasi ultimong Supreme Court na ang nag-uutos sa kanya na magpa-hair follicle test siya pero hindi niya pa rin ginagawa. Yan ang mahirap dyan. At mamaya rin, baka gumawa din na naman sila ng hakbang na kunwari maglalabas sila ng isang hair follicle test pero hindi natin alam. No, bibigla na lang maglalabas. No, ito na yung medical ni Marcos Jr. Ito na yung hair follicle test ni Marcos Jr. Uulitin ko po, ang hiling ng taong bayan ay live. Naka-live si Marcos Jr. habang ini-hair follicle test siya. No? Pati yung sa resulta kailangan naka-live yun. Hindi po pwedeng hindi. Kasi nga, lahat to ay pwede nang gawin ng Administrasyong Marcos. Pwede nilang gumawa-gawa lamang. 'Di ba? Kunwari, sa ibang buhok yung gagamitin na para sa hair follicle test. So mahirap 'yun. At pwede talagang gawin 'yun, 'di ba?
pwedeng gawin talaga nila yun, no? Mapera sila. Pwede silang magbayad ng kung sino-sino para lang tumayo, para doon kumuha ng sample dito sa hair follicle test na to. So ngayon ay mainit nga itong usaping about sa sakit ni Marcos Jr. at diyan sa hair follicle test na yan. At ngayon, eto nga si Amy Marcos ay naglabas, no? Naglabas po siya ng panayam mapatungkol kay Bongbong Marcos, no, dahil nga daw sa sobrang pagbibisyo, sa sobrang pagdodroga ay diyan nakukuha ni Marcos Jr. yung kanyang karamdaman, kaya pabalik-balik siya sa ospital, no. So eto babasahin natin. So may kita nyo dyan, dito na lang pala natin lagay. May kita nyo dyan sa screen, pero ako po ay tinranslate ko po siya sa Tagalog at eto babasahin natin, basahin natin. Sinabi ko na may mga issue sa droga at gumon. Hindi ko alam yung ano ibig sabihin ng pagkagumon. At ibinunyag ko iyon noong Nobyembre. Wala pang 2 buwan, diretso napunta siya sa ospital ng ilang beses, kaya talagang nalulungkot ako. So ayan po yung sinabi ni Senator Amy Marcos mapatungkol dito sa kalagayan or sa sakit ni Marcos Jr. So kahapon, ang sinabi niya naman ay yun nga, yung in and out na pabalik-balik sa ospital. Etong si Marcos Jr. ay yung tinalakay ho natin kahapon, no? So ang tanong lang kasi dito ay bakit hanggang ngayon wala hong nilalabas ang palasyo na medical. So, sa tutusin nga lang yung ginawa nila hong pag-aresto kay Sir Jay Sonsa, dapat ay naglalabas sila ng katibayan nila. No, katibayan nila na fake news si Sir Jay Sonsa at ang totoong medical ay yung ipapakita nila. Kaso ang galing din Ang galing din ng ginawa nilang strategy. NBI ang tumayong ano bang tawag doon? NBI po yung nagkaso. NBI po yung may kagustuhan na hulihin etong dakpin etong si Sir Jay Sonsa. Para nga naman hindi hingian ng medical medical bulletin etong si Bongbong Marcos. So itong palasyo. Ang galing din talaga din ng strategy nila, no. Pero sabi ko nga sa inyo, wala naman talagang sikreto na hindi nabubunyag. Lalabas at lalabas din 'yan. At dati nga, 'di ba, naikwento ko sa inyo na may isang nurse or may isang tiga St. Luke's na naglabas ng info mapatungkol sa ginagawang mapatungkol sa ginagawang sa mga resulta sa pagpapa-check up ni Marcos Jr. kasi diba palaging sa St. Luke's. So doon sa St. Luke's, ang nangyayari daw ay binubura daw lahat ng records pagkaalis ni Pangulong Bongbong Marcos. Eto, ulitin ko po hindi po natin masusure kung totoo man hindi. Ito ay isang lamang, bali-balita, no? Doon daw sa St. Luke's ay binubura yung mga records ni Marcos Jr. kada magpapa-check up siya or mau-hospital siya. Kaya wala talagang halos na masasabing makuha na medical para sa kay Marcos Jr. or kung ano ba talaga yung kanyang sakit, no. So tsaka wala naman din sila pinapakitang medical talaga. So ganyan daw po, ang ganyan ang ginagawa. Pagkaalis daw doon ni Marcos, burado daw lahat ng record. Ganon kalupit. So ibig sabihin talaga may pinagtatakpan sila kung sakaling totoo. No, kung sakaling totoong balita na to na mayroong isang info na lumabas na kapag lumalabas ng ospital itong si Marcos Jr. ay binubura yung mga records doon sa St. Luke's Hospital. Grabe, no? Bakit kaya? Iyan yung tanong Bakit binubura? Bakit ayaw ipakita
sa taong bayan etong medical ni Marcos Jr. 'Di ba? Kasi kung isipin nyo tingnan nyo ngayon, gigil na gigil lang NBI sa mga vlogger, sa mga tutusin, mamaya may babasahin tayo sa inyo, no? Sa mga vlogger, gigil na gigil sila na about dito sa pagpapakalat daw ng fake news kay Marcos Jr. Kesyo dito daw sa sakit niya. Ay unang-una, katulad nitong vlog ko, galing lang naman yung binablog ko kay Senator Amy Marcos. Si Senator Amy Marcos ang nagsasabing may sakit si Marcos Jr. Ngayon, napakadali lang naman din nun. Kung wala talagang sakit si Marcos Jr., patunayan niya. Ilabas niya yung medical at pakita niya sa buong Pilipino. 'Di ba? Tsaka hindi kami nagpe-fake news, lalong-lalo na ako kasi etong vlog ko kaya ako naman to ginawa. Kasi nakita ko sa sinabi ni Amy Marcos, 'di ba? Sa totoosin nga ito nga yung sabi ng ito yung sabi ng NBI director na si Matibag. Sabi niya 400 social media accounts iimbestigahan ng NBI dahil sa pag-share ng viral video ni Matibag. Aba, lupit dahil daw sa pag-share. Ako, nag-upload din ako ng video ni Matibag. Shoutout sa'yo, NBI Director Matibag. In-upload ko po yun sa Facebook page ko. At bago ko naman po in-upload yun sa Facebook page ko, tumingin muna ako or nag-aral or nag-research ako sa ating konstitusyon, sa ating batas, kung may paglabag ba sa batas na mag-share ka ng video or mag-upload ka ng video. 'Di ba? So tinignan ko at nakita ko naman wala naman. Depende na lang kapag may sinabi ka about kay Attorney Matibag, NBI Director Matibag, kung may masama kang sinabi sa kanya. Halimbawa, yung video, eto, katibayan, Attorney Matibag na siraulo ka, ganun. So medyo may pagkakamali yun. Pero kung in-upload mo yung video, shinare mo at sinabi mong ganito pala katapang si Attorney Matibag. So parang yung salitang ganun na ganito pala. Parang nasyak ka or parang nagtatanong ka na, ganito pala katapang si Attorney Matibag. So ibig sabihin parang namangha or nagulat ka, nasyak ka, nasyak ka doon sa nakita mong video. Alam naman din namin na kaya na talagang yung sinasabi ng NBI director na 400 social media accounts, puro na naman mga puro na naman mga Duterte vloggers yan. Malamang sa malamang, ako po ay hindi magkakamali dyan. Malamang sa malamang, yan din talaga ang kakalabasan yan. Sa totoo nga lang, shoutout sa'yo, NBI Director Attorney Matibag, mas siguro, masilipin nyo yung mga vlogger sa kabila. Yung mga vlogger na pinklawan, dilawan, tsaka yung mga loyalistang tanga. Yung sumusuporta ng mga vlogger sa administrasyon. Tignan nyo yung mga vlog nun. Yung mga Facebook nun, puro ka fake newsan. Laban sa mga Duterte. Siguro naman, diba, may karapatan naman na siguro kayo na ipagtanggol nyo rin ang karapatan ng ating pangalawang Pangulo. Diba, Attorney Matibag? No? So yung about doon, kung halimbawa na nagagalit kayo, NBI, dahil naglalabas kami ng video katulad nito na naglalabas kami na si Marcos Jr. ay dinadala sa ospital, siguro mas una yung kasuhan yung kinukuha na namin ng balita katulad ni Amy Marcos, 'di ba? Si Amy Marcos nagsasabing panay balik-balik ni Marcos Jr. sa ospital. So kami mga vlogger, re-reactionan namin yung kung totoo. Una-una, concern kami dahil Pangulo ng bansang Pilipinas yung pinag-uusapan. Siyempre, parang binoto namin yan kahit ngayon ay nagsisisi na kami. No? Siyempre pa, the best president ever yan, NBI Director Matibag. Siyempre concern kami. Concern ng bawat Pilipino sa kalagayan ni President Bongbong Marcos. 'Di ba? Kaya wag kang masyadong magalit at mag-focus sa mga social media influencer na sumusuporta sa mga Duterte.
Alam mo, Attorney Matibag, sayang ho yung tapang mo kung yung tapang mo ay gagamitin mo sa mali, lalong-lalo na sa mga katulad namin, yung ordinaryong mga vlogger. So ano ba ang palag namin sa iyo? Ano ba ang kaya namin sa iyo? Hindi namin kaya ikaw kasi una attorney ka, tapos director ka pa ng NBI. Siguro mas matutuwa kami kung halimbawa yung surveillance nyo, under surveillance nyo yung mga kriminal. 'Di ba? Yan naman ang trabaho ng NBI, bakit kami? 'Di ba? Bakit kaming mga vlogger? Bakit mga influencer? Anong ano namin? O yung mga o kaya yung mga influencer na nagpo-promote ng sugal. Yan, isa pa yan. Yun dapat yung pinagpopokusan nyo, Attorney Matibag. Yung mga vlogger na nagpo-promote ng sugal. Di ba ayaw nyo sa sugal? Di ba ayaw ni Marcos Jr. sa Pogo? Dahil papalitan niya ng Pigo. Di ba? So dapat suportahan mo yung kagustuhan ng Pangulo na kontra sugal. So dapat yung mga vlogger na under surveillance nyo ay yung mga vlogger na nagpo-promote ng sugal at yung mga vlogger na mga sumusuporta sa administrasyon na puro ka fake newsan ang ginagawang balita laban sa mga Duterte. Diba? So, Attorney Matibag, aasahan namin yan. At eto, may isa pa tayo, mga banateros, mga kabiyaya. Presidential survey. Aba, so yan, makikita nyo dyan sa screen, presidential survey, katulad na lang ho nito, no? Nandito po ang mga pangalan nila Risa Ontiveros, John Vic Remulla, Leni Robredo, Rapi Tulfo, Bam Aquino at Vico Soto. So titignan kitang-kita nyo naman si screen kung gaano po kalayo ang agwat ng survey ni Vice President Sara Duterte. No, eto nga si Risa Ontiveros ay nakakuha po ng 2%. Aba, ang tawag dito, Senator Risa Ontiveros, sobrang lakas mo naman palaka. No, nakakuha ka ng 2%. At least sobra isa, 'di ba? At meron din po, eto, nandito rin po si John Vic Remulla na nakakuha ng 0%. Oy, speaking of John Vic Remulla, mga banateros, sama kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagpapasiklab ang walang ya. Mukhang totoo nga ang hinala na tatakbo itong presidente sa 2028 election. Mukhang totoo ang hinala na ito ang magiging manok ni Marcos Jr. sa 2028 election, etong si John Vic Remulla. Kaso nga lang, mukhang hindi siya pinapalad dahil nakakuha lamang siya ng 0%. Kawawa naman. At nandito rin po si Rapi Tulfo na merong 0%, si Bam Aquino na merong 1%, at etong si Mayor Vico Soto na merong 0%. At eto, ang pangbato ng mga Pinklawan, si Leni Robredo na nakakuha po ng halos 9% sa presidential survey. Na halos hindi po halos umarok sa percent na nakuha ni Vice President Sara Duterte, na meron lamang 87%. Grabe, sobrang layo nung lamang. BP Sara, yung ibang percent mo, ipamahagi mo naman kala John Vic, Risa, kay Bam, kay Tulfo, kay Vico Soto. Sige na. Nakakaawa naman sila eh. Tignan mo, layo ng pagitan nyo. Alayo ng pagitan yung 87%. Marami na namang iiyak nito. Marami na namang iiyak ng mga pinklawang dyan. Yung mga pinklawang, na mga supporters. Sasabihin nila ay fake news na naman tong survey na to. Di talunin nyo, diba? Sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, talunin nyo na lang si Vice President Sara Duterte sa 2028 para magkaalaman tayo. At eto mga banateros, mga kabiyaya, idagdag na rin natin dito sa balita na to or sa vlog natin etong pasabog ng Korte Suprema kay Tuta Soto. Aba, ayan may kita nyo dyan sa screen na etong si Tito Soto ay merong show cause order na galing sa Supreme Court.
Kawawa, Soto. Supreme Court na ang kalaban mo. So ito, basahin natin yung sinabi ni former spokesperson Harry Roque. Tignan natin ngayon 2000 hanggang saan ang yabang mo. Sagutin mo ang Supreme Court show cause order. Grabe, no? Hindi kasi, alam nyo, nakakatuwa po itong balitang to kasi isa rin po ako sa nananawagan sa Supreme Court na panagutin or bigyan nila ng sapat na parusa itong mga politikong tumutuligsa sa kanila. 'Di ba? Kasi nakakabastos isipin niyo maigi. Isipin niyo maigi mga banateros. Supreme Court 'yun, kataas-taasang hukuman 'yun, tapos babastusin mo. Kung ano yung desisyon nila, respetuhin mo yun. Kaya nga tinawag na Supreme Court Kaya nga tinawag na kataas-taasang hukuman Tapos ikaw, isa ka lang senador, isa ka lang congressman, wawalang yain mo yung desisyon, babastusin mo yung desisyon ng Supreme Court. Hindi ho tama yun. Kaya itong ginawa ng Supreme Court kay Tito Soto, hindi dahil hindi dahil or inis ako sa kanya or inis tayo sa kanya. Dahil ito ay tamang hakbang ho. Tamang hakbang ito na ginawa ng Supreme Court para naman kahit paano madala itong mga hinayupak na to na puro laban, puro tuligsa, puro pambabastos ang ginagawa sa Supreme Court. 'Di ba? Ano na lang iisipin ng mga kabataan ngayon na yung senador binabastos ang Supreme Court, yung congressman binabastos ang Supreme Court. So ganun-ganon na lang ba? Itatatak sa utak ng mga kabataan niya na ang Supreme Court ay isang mababang uri lang at pwedeng bastusin? Ganun-ganon ba 'yon? Ganun lang ba 'yon? 'Di ba? So sobrang ganda ho nitong ginawang hakbang ng Supreme Court na pinanagot niya itong si Tito Soto. At sana nga hindi lang si Tito Soto kasi sobrang dami hong bumabastos sa Supreme Court. At nandiyan nga yung ibang mga congressman, lalo na nga yung mga makakaliwa, yung mga anti-Duterte na mga congressman diyan, dapat magkaroon din yan ng show cause order galing sa Supreme Court.